10 to 12 million ang ating kinikater ng mga tao rito. Yung bike to work kasi, isa sa mga practical solutions na nakita natin para makatulong sa pag-reduce ng mga sasakyan sa kalsada. Paano pag hindi nila nasagot within that 5 rings? Failure is never an option. Welcome to the MMDA Kwentong Kalsada. Meet the Metropolitan Manila Development Authority General Manager, Undersecretary Nicholas D. Torre III. Yun ang gusto natin, gobyerno ng tao na pag humingi ng tulong ng tao sa kanyang gobyerno, ang gobyerno ay makapag-responde at ma-resolve ang kanyang problema. Nandito na naman po si Boss Toyo at ito ang Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Sa episode natin ngayon, kikilalanin natin ang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Bago pa siya maging GM ng MMDA, siya ang naging Provincial Director ng Samar Provincial Police Office. Noong 2019, naging Regional Director for Operations naman siya para sa National Capital Region Police Office or NCRPO sa Metro Manila. At noong 2022, itinalaga siya sa Quezon City Police District bilang District Director. Itinalaga naman siya ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang Philippine National Police Chief noong May 29, 2025. At dito nga lang December 19, 2025, itinalaga siya ng ating Pangulo bilang bagong MMDA General Manager. Para matalakay pa natin ang bagong GM, kasama natin ngayon, syempre ang walang iba. Sino pa ba? Hindi ko na to, ang dami ko kasi pwedeng sabihin dito sa ating General Manager na to. I-welcome na lang natin siya, si General Manager Yusek Nicolas Torre III. Sir, welcome po dito sa ating Kwentong Kalsada dito sa MMDA Podcast. Tungkol sa pagiging General Manager at ano nga ba ang kalakip ng isang General Manager ng MMDA or kumbaga ang overall in charge at ang namamahala sa MMDA. Bilang General Manager, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Ano po ba ang duties nyo bilang isang MMDA General Manager? Well, naka-spell out ang trabaho ng General Manager sa mismong MMDA law, yung 7924. At ito ay basically operations officer ng isang kumpanya. Ako yung nasa day-to-day operations, nagsusupervise ng mga tao, yung mga dispatch, at saka yung monitoring ng mga tao natin. Lahat po. Yes, lahat ng mga tao natin. So, bukod dun sir sa mga operations, alam ko na ang MMDA, napakalaki niyan sir. Actually, ang MMDA ba ilang LGUs ang consisting nito sir? Meron tayo 17 LGUs, 16 na syudad at isang munisipyo, yung Pateros. At pagkatapos, ang covered natin is mga nasa varying from 10 to 12 million araw-araw ang mga nandito sa ating area. So, hindi rin talaga pala biro-biro ang maging isang head ng isang MMDA katulad ng ganitong klase ng ahensya ng gobyerno. Dahil sa katulad nga ng sinabi nyo, 17 LGUs pa, tama ba? Yes. Tapos, ilang milyon po ang araw-araw? 10 to 12 million ang ating kinikater ng mga tao rito, especially during daytime na maraming nagtatrabaho rito galing sa mga karatig na lugar na hindi nasakop ng Metro Manila. Like for example, sa eastern part natin yung Rizal, hindi na ating covered yan. Sa southern part natin yung Laguna, hindi na natin kanyan. And Yung there are Cavite. people, there are people who are going into Metro Manila daily from this area. Sa north naman, Bulacan is napakalapit yan at paraging Malapit na pagdating ng Caloocan. yes. So, hindi lang dito sentro mismo sa Kalakang, Maynila, kundi yung mga karatig bayan natin na pumupunta dito, talagang saklaw pa rin po yan ng MMDA. As long nandito sa jurisdiction ng MMDA, kayo po ang in charge, kayo po ang namamahala po ng lahat ng bagay dito under ng MMDA. So basically, assistant ako ng chairman sa operation side. So administrative side is ngayon na pag-usapan namin ni chairman, kasama sa pagiging trabaho ko is maging spokesperson na rin. Administrative side is kanya, siya ang mga in charge sa procurement, personal hiring, and everything. Pero ang employment ng force is
ito na nga, employment and supervision ng ating mga tao sa ground, operations officer is sa General. So yun ang pinagkaiba nyo ni Chairman Artes po. Different duties. Pero siya pa rin ang boss. Si Chairman pa rin ang si Chairman ang boss. Yeah. Pero so pagdating sa mga operational, lalo na sa ground, lalo na sa mga implementing ng mga ginagawa natin sa kalye at sa safety nets at sa lahat ng saklaw ng MMDA, kayo po ang tao dyan. At Yes. si Sir General Manager natin, syempre si Sir Torres. So, in other words, katulad nga ng nabanggit nyo, kayo nga po ang day-to-day operations. Ano ba yung usually na day-to-day operation na ginagawa ng isang General Manager ng MMDA? Well, nandyan ang sabi key areas kasi ang trabaho ng MMDA. So, kasama na dyan yung flood control, solid waste management, yung urban greening, removal of the urban blight, public order, meron pa kaming public safety and order, and may trabaho ang MMDA. So, araw-araw na ginagawa ng MMDA is making sure that the city moves. The city moves in accordance sa expectations ng mga tao. Ang traffic ay dumadaloy, ang pag-umulan ay merong drainage na maayos, ang pag sila ay tumingin sa kapaligiran, dapat maayos, malinis. So yun, ongoing challenges lahat yan. Kasi everyday, nagbabago ang operational environment, everyday, may mga expectations tayo at may mga challenges na dumarating tayo sa punto na surgical ang ating ginagawa. So, may problema rito, pupuntahan natin, titingnan natin kung anong problema, susolusyonan natin. Like for example, itong past few days, may umulan. Merong mga areas na, teka muna, nilinis na natin itong area na to, pero bakit bumaha pa rin? So, surgical, pupuntahan, alamin, ito, barado pala itong kuwan na to. So, part ng trabaho ng MMDA talaga, na ito, barado, ayusin, padala ng mga tao, kung kailang ibalik sa estero cleaning, balik sa clearance sa mga blockade ng mga waterways, ginagawa namin. So yun, di ba maliwanag sa sinabi ni ating General Manager? Kasi pag sinabi ng MMDA, yung common people or common mga Pilipino, akala nila, pag sinabi ng MMDA, traffic lang. Yeah. Parang, MMDA, traffic, manghuhuli yan, clearing. Usually, puro ganun eh. Pero sa likod nun talaga is, hindi lang yun yung pinaka work ng MMDA. So sobrang, sa mga past episode natin, pinaliwanag natin doon ni Chairman, ni Yusek at ngayon ni General Manager na talagang MMDA ay hindi biro. Actually, hindi biro yung MMDA na government agency natin dahil ang dami nilang mga mandato na kailangan ipatupad sa araw-araw sa milyon-milyong Pilipino na kailangan sumunod dun sa mga mandato na binibigay ng MMDA na napakahirap, especially doon na nga lang sa paglilinis, General Manager, yung paglinis ng environment natin na nagkukos ng pagbaha, pagkukos ng hazardous sa ating mga tao, sa mga commuters, sa lahat ng tao na nandito sa Kalakang, Maynila, saklaw yan ng MMDA. So sir, katulad ng mga nabanggit nyo dito, gusto ko lang sana malaman yung mga specific responsibilities naman ng General Manager ng MMDA as a General Manager ng MMDA. Well, day-to-day operations. Day-to-day operations. Kung ano ang ginagawa ng ahensya, ang general manager ang nag-oversee ng lahat ng yan. So, halimbawa, may operation sa flood control, may operation ng traffic management. Araw-araw yan. Ang pag-deployment ng mga tao dito sa lugar na to at sa iba pang mga areas. Basically, all the operations, daily operations of MMDA, yung frontline services. Frontline services. Yun ang ginagawa ng general manager. Matanong ko lang, sir, yung sa flood control services dito sa Kalakang, sa NCR, sa Metropolitan, ano po ba pag sinabing flood control natin dito sa MMDA, ano yung tinitingnan natin dito? Ano yung mga bagay na dapat malaman ng mga tao? Kung napansin nyo, may mga areas nga ngayon na nagbababaha, no? Pero yan ang isa sa mga trabaho ng MMDA together with the local government units, okay? Makita natin kasi ang city kasi natin is hindi na ito yung may mga natural water barriers at saka may mga natural water impounding areas. Hindi na eh. Concrete jungle na tayo eh. So kailangan talaga ang management, pag umulan dito, may pupuntahan ng tubig. Yeah. Dadalawa ang pupuntahan ng tubig dito sa atin. Manila Bay at saka yung Laguna Libay. And anything in between, pag hindi nakalabas ng tubig yan, baha ang mangyayari dyan. Kasi wala namang napakaliit na ng absorbing capacity ng mga lupa natin. No? Simento na lahat eh. Simento na po lahat. Talagang tatakbo yan kung wala tayong maayos na drainage, tatakbo sa kalsada yan. Pinag-aralan na natin yan, andyan ang ating waterways, minimaintain natin together with the LGU,
and the MMDA. Ngayon, sa mga areas na hindi na po pwede ang gravity lang, pabayaan natin ang tubig na mag-drain papunta sa kanyang natural na draining area na Manila Bay at saka yung Laguna Dibay, meron tayong mga pumping stations. May mga areas na kung saan ang mga waterways natin, may mga booster pump na ginawa ang DPWH na ngayon, nire-review natin ang efficacy nila. No? Tapos meron tayong mga flood control gates sa mga major waterways. Kasi dumating na tayo sa punto na ang tubig ng Metro ng Manila Bay ay mas mataas kaysa sa lupa. So kailangan pag merong nag-high tide. Yes, pag nag-high tide, Control. kailangan may flood control gates Opo. na para hindi pumasok ang dagat dito sa kalupaan sa natin. city, opo. At pagkatapos, pag ang nag-low tide na naman at kailangan nating ilabas na ang tubig, pwede Tsaka natin nating tulungan ng bubuksan at saka tutulungan ng ating mga pumping station. Kaya isang problema rin, sir, pagka high tide, tapos nasabay ng volume ng rain. Yes. Doon ay nagkaka-problema talaga na Yes. talagang lumulubog yung Kalakang Maynila. Kasama sa mga rason kung bakit napakalaki ng ating problema sa pagbabaha is yung mga waterways natin clog ng basura. Sa ating mga pumping stations, nakakahango tayo ng 7,000 tons of trash per year. At sa mga 7,000 tons. Yes. At sa mga estero cleaning natin, so far, since January to May, nakakuha na tayo ng malapit sa 5,000 tons. Sa mga estero. So wala So, pang 1 year. annually, ang nakukuha natin is 7,000 plus mga ina-expect natin is another 7, 8,000. Mga 12 to 15,000 tons of trash in the waterways, in Sa passage, yun yung importanteng daanan ng tubig para hindi tayo bahain. waterways and pumping stations. Yung pumping stations natin, yan kasi yung nagtatapon ng tubig mula sa lower elevation papunta sa tapunan na Yes. higher elevation na halimbawa, ito na, Manila Bay, Manila Bay or na naka-high Laguna. tide. Ibig sabihin, kahit na high tide ng Manila Bay, yung tubig dito sa lupa na dapat ilabas dito sa mga waterways natin, pwede nating itapon doon dahil meron tayong pumping station. Yes Ipinapump out nga natin. Pinapump out po natin. Dahil pag hindi natin ipump out, baliktad ang flow ng tubig. Ito, nilalabas yun from the city, nilalabas yun papuntang Manila Bay or Laguna. Yeah. Pagka, paano sir, pagka doon naman yung high tide, kinakat naman yun naman sinasara. Yes. So, yun yung purpose ng ating pumping station. So, it's paglabas ng sobrang tubig natin papunta dun sa Laguna at Manila Bay at meron naman sinasara niya when comes pag mas mataas yung sa labas, Yeah. kino-close niya para hindi makapunta dito sa city. Yes. Tama po ba? Yes. Ayan. So, para lang sa mga viewers na intindihan nyo kung ano nga ba ang silbi ng pumping station. So, sir, ano pa po ang ating madadagdag sa mga ating, para sa mga viewers po natin? Kasama sa trabaho ng general manager is yung management ng deployment ng ating mga tao, including yung ating traffic management, yung mga solid waste management, kasama doon yung mga nagko-collection ng yung supervision kasi ang collection at delivery ng basura sa ating landfill ay trabaho ng mga LGUs. Pero ang MMDA dyan, tinitingnan pa rin, sinisiguro na ito ay ginagawa nila nang naayon sa kung ano ang standards. Kumbaga nagpa-facilitate po, Yes. pinapacilitate na MMDA if they are compliant, yung mga Yes. LGUs na to, Yes. is they're complying dun sa mga kailangan pasunod para mas maayos yung maging pamamaraan ng mga waste nila at Yes. galing dun sa landfill. Tama po ba? Yes. Ayan. So sir, bukod dyan, kayo din po ang yung ating MMDA, yung spokesperson, parang nagiging boses ng MMDA. So kayo na rin sir yung gumaganap niyan. Yeah. Ako ang designated spokesperson at ako nag-interface sa media para sa mga public advisories at para sa kung ano man ang mga gustong linawin ng ating mga kasama sa industriya, sa broadcast industry, sa TV, radio, sa TRIMP basically, Trimedia, na mga information na gusto nilang i-clarify sa MMDA, kami ang... Kayo na ako po. ang Kayo po ba nag-advise. yan? Pero sir, bilang ganun po, spokesperson, napaganda po ng mga ginagawa niyo. You're doing a great job, sir, sa pagdating sa ganun. Kasi ako, I've been following your social media. So, bukod dun, sir, ano pa po ba yung iba pa yung ginagawa nyo? Para maintindihan natin. Yun lang naman, kasama sa ating mga trabaho rin, counterintelligence or internal affairs. Internal affairs, sinisiguro natin na ating mga enforcers ay nagtatrabaho in accordance to standards. Hindi lang yun, kundi lahat ng ating mga empleyado, tinitingnan natin na sinisiguro natin na nagagawa nila ang kanilang trabaho in accordance to kung anong expectation sa kanila. Meron tayong service quality standards, so dapat maabot nila yun. At ang performance nila is within those parameters. Sir, sa emergency response naman, ano naman po ang sa emergency response as general manager, ano po yung role nyo? Ang emergency response kasi natin is a holistic service na frontline service ng ating ng MMDA.
Ito yung binibigay natin sa ating mga kababayan na humingi ng tulong sa atin. So, ang gateway natin mula sa ating kababayan, sa publiko, ang gateway niyan yung ating MMDA 136. So, yung MMDA 136 na yan, it is a hotline na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan para masabi nila kung anong kailangan nila. Most common dyan, nabangga ka, na-stall ka, na kailangan mo ng tow truck, or kung ano pa man na emergency sa kalsada. Kaya nga ang aming tulad dyan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. Bakit? Kasi pag tumawag ka sa 136, ang service guarantee is that makakarating kami sa'yo within 5 minutes. Okay? So, we will answer the 136 in 5 rings. Makakarating ang tao sa inyo within 5 minutes. At kung ang tawag nyo halimbawa, banggaan, within that 5 minutes na nagbabiyahe ang ating responde, hinahanap ka na ng mga tao namin sa command center, hinahanap na ng CCTV ang location kung saan ang insidente nangyari. At pagkatapos, kinukuha na ng picture, kung nakuha na ng video yan, yung actual na banggaan, kukunin nila, splice na yung portion na yun. Pagkatapos, pagdating ng aming enforcer, sasabihin na lang sa mga parties involved, Sir, tumabi na po kayo, meron na pong picture, meron na pong video, ipapadala namin sa inyong mga Viber para mapag-usapan nyo sa paggawa ng police report, mapag-usapan nyo sino magbabayad, kung ano pa man ang inyong mga pagkasunduan. So, gusto natin, pagdating ng enforcer, in 5 minutes, tapos na rin ang situation. So, 5 rings, 5 minutes response, 5 minutes resolution. Wow. Para hindi kwento lang. Dapat lived experience. Opo. Pwede ka bang tumawag? Tawagan mo sa 136 at sabihin mo, halimbawa, nagdadrive ka, di ba? Saan ka halimbawa? Nagdadrive ka halimbawa na nagkasagian kayo, kailangan mo ng enforcer, saan lugar ang pipiliin mo? San Juan, sir. San Juan? Yes po. Major roads tayo ngayon, ano? Major roads. Okay. Sige, saang lugar sa San Juan? Sa Green Hills. Green Hills. Okay. EDSA ako na. EDSA Ortigas. Yes, EDSA Ortigas. Yan, nagka-problema ka sa EDSA Ortigas. Hihingi ng responde. Responde. So, hahanapin ka dyan ng ating kamera sa EDSA Ortigas. Marami tayong mga kameras dyan. So, sa ngayon, hingiin lang natin yung general picture ng EDSA Ortigas na live. Tingnan natin kung gaano kabilis maibigay sa'yo ng 136 yung picture na yan. So, gano'n na kabilis. So, tawagan mo ngayon, sabihin mo lang na para hindi ma-block ang number mo, kasama ko si General Torre, pwede bang makahingi ng picture ng EDSA Ortigas, kunwari nabangga kami rito. So, Saan po yun malalaman? Sasagutin ka niyan in 5 rings at pagkatapos, yan na. Sige, tingnan natin ha. 5 rings daw to, sabi ni General Manager. Actually, nagulad ako, MMDA 136. Press 1. Press 1. Press 1. Isa. Metro 136, good afternoon po. Hello, good afternoon po. Ay, ma'am, magandang hapon po. Nandito po ako sa San Juan eh. Meron pong... Sabihin mo muna, nakasama tayo. Ay. Kasi bablock yan. O pala, Pang-call kasama yan. ko pala si General Manager Sir Torre po ngayon at nandito po kami sa Kwentong Kalsada. Kasi gusto lang namin matry para makita din ng ating mga viewers. Kunya nandito ako sa San Juan, Ortigas, EDSA Ortigas. Pwede ko ba makita yung... Paano ko malalaman yung... Picture. Ng EDSA Ortigas. Ng EDSA Ortigas. Ito po bang number na to, yung may number, Viber po ninyo po? Yes, may Viber po. Sige po. Ito, Ortigas. Ay, sasend na agad sa Viber. Isasend sa'yo. So, okay. Pwede natin ibaba. Sige, Okay na. baba natin. Sige po ma'am, maraming salamat po. Sige po. So, ang nangyayari dyan ngayon is that kung sa tunay na report dyan, ma'am, andito ako sa EDSA Ortigas, nabangga ako rito. Tatanungin ka ngayon, tayo mo na, saan ka? Sa Ortigas o sa EDSA? Kasi marami kaming kamera. Pag Yes, sinabi mong, pag sunod na tanong dyan, sa EDSA ka, southbound, northbound. So, pag southbound ka, papunta ka Laguna, pag northbound ka, papunta ka, para mahanap ka ng kamera. Tapos, pipicturean ka, kukunin yung insidente, may picture na, kung i-review ang CCTV kasi baka nakuha na ng camera yung banggaan, kukunin, isa-splice na. Kompleto na. Para ipadala sa inyo. Ito po, nakita ko na. Ayun na po. Ito na po. Aba. Aba. Tingnan nyo. Grabe Grabe Di ba? Ganun ka. Bilis Sir Yes. Napapabilib nyo talaga ako Alam nyo, para lang sa kalamin nyo, yung pagsagot, sabi nyo, 5 rings. Paano pag hindi nila nasagot within that 5 rings? Imposible. Imposible. hindi pwedeng, failure is never an option. Wow. Pag hindi sinagot yan ng 5 rings, may nangyaring technical yan. Nag-down ang buong system. Nag-brown out o nahulugan na tayo ng bomba at wala na. Tapos na ang mundo natin. Katulad nung ginawa, actually sir, katulad ito ng ginawa nyo po while you were our PNP chief na kailangan responde agad. Kailangan sumasagot agad po yung ating mga kapulisan nung kapanahonan nyo sir. At ngayon,
dinala nyo siya dito sa MMDA. Yeah. Kasi kung dati, pag nababangga, sir, dati, ang unang mong gagawin, hahanap ka ng pulis, tumawag kayo ng pulis, tumawag ka ng enforcer, tapos sasabihin mo dun sa nakabanggaan mo, oh, huwag kang gagalaw dyan, pipicturean ko muna yan. Ngayon, sir, hindi na kailangan. Hindi na. So, hindi ka na nakakapag-less ka ng traffic sa kalye. Oo naman. Kasi may picture na po pala eh. So, dahil sa Pati video. Pati video. So, doon pa lang, sir, may imbestigahan na hindi na Yes. kailangan ng... Naku, Di ko alam to ha. Actually, nagulat ako. I'm amazed na meron na pala tayong ganitong klase dito sa MMDA. So, tandaan nyo ha. Dial 136 lang. 5 rings. Pag hindi nasagot, ibig sabihin, may nangyaring technical Wala na. system. Wala na. Tapos na ang mundo. Pero kaya talagang sasagot sila at sabi nga hindi option dito ang hindi sasagot kasi kailangan talagang may sasagot. At naku, nakakatuwa to. At least sana sa mga viewers, tandaan nyo, dial 136 lang. Kung nandito kayo, sakop kayo ng MMDA, Yeah. ng NCR, 136 lang po ang inyong tatawagan. Kahit ano pang problema na may kinalaman sa truck. Ano po ba yung sakop ng 136? Sa ngayon, responde sa road emergency. Halimbawa, banggaan, kailangan mo ng ambulansya, tumiri ka, etc. Pangalawa, hinuli ka ng enforcer. Feeling mo parang hindi talaga. Pinagtripan lang ako. Okay, Parang masama to Parang kukutungan yata ako Dahil 136. Sir, nandito ako sa EDSA Julia Vargas, sa harap ng SMA Mall. May stoplight. Mukhang kukutungan lang ako ng tao nyo rito. Hahanapin ka namin sa camera, babantayan na namin ang insidente, at tatawagan pa namin sa radyo, oy, tinitingnan ka ng Big Brother rito, ayusin mo ang trabaho mo. At itignan ni Big So Brother. ngayon, ayusin nyo talaga. Nga kung may violation ka, siguradong ticket na wala nang pag-uusapan, tinitingnan ng Big Brother. Ang isa pa, is that, halimbawa, gabi, ating gabi, nandun ka sa Bagong Baryo, dulo na ng EDSA yun, at medyo isolated ng lugar. Hindi ka at ease. Parang feeling ko may nakasunod sa akin. Tawag sa 136. Sir, nandito ako sa Bagong Baryo, sa EDSA. Naghihintay ako ng jeep dito. Medyo madilim. Wala akong makitang kasama rito. Tingnan nyo nga ang paligid ko. Baka mamaya may nakapaligid. Titingnan na ngayon. Tapos, ipapakita sa inyo kung ano man, padala namin kayo ng enforcer or itawag sa pulis para kayo ay maasistihan. Alam niyo, sir, yung Bagong Baryo, delikado doon. Delikado doon. alam niyo, sir, ha? Doon yung makikita na talaga si sir, talagang, kahit nung pulis pa si sir, alam niya, kasi, Hindi naman. Maganda yung lugar na yun. Bagong Baryo talaga, sir, Maganda doon yung lugar na yun. pero, alam naman natin, Bagong Baryo, Hindi, medyo may mga kung kasi yan medyo may madilim kasi kung mga lugar. may mga lugar. Pero bago ka yan, okay na mga lugar yan. Opo, ayan. Safe na mga lugar yan. Okay, so ayun, ang dami ng pinaliwanag ni General Manager Torre. Pero isa sa pinaka natuwa ko dito is yung 136. So, tandaan niya na wag niyong kakalimutan yan. 136, sasagutin agad. Sir, paano pagkakatuan nga sinabi niyo, pag feeling unsafe ka, pwede rin tawagan. Yes. Emergency, kunyari may mga nabangga, Yes. aksidente. Tapos banggaan. Lahat yan covered ng 136. Yes. Napakaganda pala ng 136 na yan. At upcoming, meron pa isang, kung narinig mo yung ating menu, press 1 for emergency, press 2 for other concerns. Soon to be, pinaplansya lang namin ang konting technical dyan. Press 3 pag gusto mo lang ng kausap. Kasi may mga kababayan tayo na naghahanap lang talaga ng kausap dahil at the end of their wits, medyo mataas ang ating suicide rate sa Metro Manila. Nasa 2 sa isang araw yan. Ang average natin yan, 2 isang araw. So, gusto natin bigyan ng avenue ang ating mga kababayan na yung mga disconnected na sa mundo, disconnected na sa kanilang kapwa-tao, na magkaroon naman ng chance na makapag-usap, may makita sila, may mga... So, ang gagawin lang yan, pag dial 3 mo sa 136, gusto mo nang kausap, sandali po lamang, kakausapin ang ating mga tao dyan na sumasagot, ang mga operators natin, trained yan. Tapos, makapagpili sila kung sinong appropriate na counselor na pwede nilang i-connect dun sa tao. So, pag halimbawa, ito, love problems, so, ibigay natin siya kay Dr. Love. Pag halimbawa, ito naman, financial problems, talagang hindi na maintindihan kung anong kanya. So, ibigay natin siya sa mga counselor na makakatulong. Grabe dami kong nalalaman dito sa ating kwentong kalsada. Alam nyo, hindi lang kalsada yung ating pinag-uusapan dito, actually mga viewers natin. Nakakatuwa kasi, syempre hindi naman lahat alam kung ano ba ang MMDA, hindi alam kung ano yung talagang ginagawa. Anong tutulong ng MMDA sa atin? Yeah. Pero katulad nga ng mga previous episodes natin at ngayon, ang dami nating mga bago natututunan. So, ayun, MMDA. So, sir, may tanong lang din po ako. Yung duties po ng MMDA tsaka ng kapulisan natin, ano po ba yung pinagkaiba?
Siyempre, ang PNP, may law enforcement talaga yan. No? Yeah. Law enforcement talaga sila. So, lahat ng mga krimen under the revised penal code, ang lahat ng mga responde, ginagawa nila dyan. Ang MMDA naman, specific siya. Specific siya sa 7924. So, meron tayong, yun nga, yung traffic, solid waste management, and everything. So, andyan din, basically law enforcement din. To some extent, law enforcement din siya. Traffic laws ang ating ini-enforce, mga ordinansa ng Metro Manila Council, at ang mga ordinansa na pinapatupad kung saan naka-assign yung mga tao natin. Kung may mga local ordinance at sila ay deputized, pwede yun. Alright, ang galing. Happy ko na, itong episode na to, talagang marami tayong matutunan dito dahil syempre, nag-isang General Torre nandito sa harapan natin ngayon. So sir, sa mga nagawa nyo sa MMDA at sa nagawa nyo dati as a PNP personnel hanggang naging PNP chief kayo, malaki po ba yung difference nyo doon sa dati nyo mga ginagawa nyo ngayon? Dahil nga ito ay parehong frontline service provider ng gobyerno. Law enforcement ang sa PNP, ngayon dito multifaceted ang ibinibigay na serbisyo ng MMDA. Pareho lang ang prinsipyo nito Personnel and logistics management plus command and control. So basically, ang ahensya namin pare-pareho lang yan na nag-recruit ng tao, nagde-deploy ng tao, binibigyan ng mga tao na yon ng kanilang logistics at mga equipment na kailangan, at pagkatapos merong opisina sa taas or may tumitingin sa kanila ng command and control. Yung effective deployment, effective employment nitong tao and resources. Sir, may tatanong ako. Ano naman yung programa na specific na na-implement nyo as a general manager ng MMDA na pwede nyo matawag na, this is my program under my watch as a general manager ng MMDA. Ano yung specific program na gawa na po ninyo pagkaupo nyo as a general manager? Sa atin talaga, ang unang centerpiece program natin na nakita nyo naman ang MMDA 136. Talagang in-strengthen natin, siniguro natin na talagang maximize ang paggamit ng teknolohiya, leverage natin ang teknolohiya sa ating pagtatrabaho. So, hindi lang yung traffic ang binabantayan, actually yan. Yan ay kasama na may mga monitoring tayo dyan sa mga waterways. Naka-no contact apprehension policy tayo sa mga nagtatapon ng basura dyan sa kalsada. Sa Yes. EDSA, May kunyari pag nahuhuli may natapon, sir, paano nga pala yun? Pag may nagtapon sa sasakyan, no contact policy, ano ang ticketing nun? Paano ang... May plate number. Identified siya doon. Paano, sir, kung pasahero yung nagtapon? Pasensya siya. Ang plate number ang ating babantayan at matatanungin natin ang may-ari, sino sakay mo niyan during the time? Kasi may picture naman May picture, may video Yung sa kunyari, sir, Grab, yung TNV, Makita mo sa ating notice of violation, may dalawang QR code. Gusto mo i-contest? Ito ang QR code na i-scan mo. Gusto mo panoorin ng video? I-scan mo. Makikita mo, naka-upload sa internet yon. Wow! Grabe pala ang MMDA ngayon, sir. Actually, I'm really amazed sa mga programa at sa mga pinapatupad nyo dito sa MMDA. Sir, isa pa. Nakikita, sir, nagbabike po kayo. Bike to work. Ano naman yung bike to work? Ano naman Yung bike to work kasi, isa sa mga practical solutions na nakita natin para makatulong sa pag-reduce ng mga sasakyan sa kalsada. Pag ni-reduce natin kasi ang mga sasakyan sa kalsada at naging option talaga ang bike to work, marami na kaagad ang ating na-intervene dyan. Una-una, yung air pollution. Nakakatulong tayo dyan. Pangalawa, yung congestion talaga ng mga sasakyan, mabawas-bawasan natin. At hindi tayo magiging independent, magiging resilient tayo. Kahit na magkaroon ng higpitan sa gasolina, hindi ka apektado talaga dahil ito, nalilimit mo ang dependency sa fossil fuels. Gusto natin, ako personally, ay aking sinusulong ang bike to work because of those reasons. And for personal reason naman, nakakapag-exercise ako. sa health? Yeah. Ako, sir, kasi biker din ako. Actually, nagbabike din po ako lagi. Pero, sir, matanong ko lang, is it safe? Yeah. Para sa main roads natin, like sa EDSA at iba pa. Kasi maraming instances dyan, di ba, merong bike lane. Pero nagipagsiksikan minsan yung mga motorcycle. Ito, sir, matanong ko din lang po, nandito na rin naman tayo sa bike. So, yung bike lane ba, sir, pwedeng gamitin ba to ng motorcycle? Kunyari, maluwag siya. Kasi lagi yung dinidispute minsan So, parang yung bike lane is nandyan, pero it's parang pwede naman siyang i-share dun sa mga motorista. Kunyari, wala naman talagang nagbabike. Pwedeng daanan ng motor. Pwede po ba yun? Or
is it exclusive for bike only? Yung bike lane. So, paano po ba to? Explain nga po natin, sir. Nagiging chicken and egg ang argumento dyan. Pero ang bottom line, bike is for bike. So, ayan, maliwanag para lang. Kasi minsan nakikipagtalo pa yung iba Kasi ako, minsan nagbabike ako talaga, sir. Tapos, ginagawa yung mga motor, minsan doon na rin sumisingit sila kasi yun yung maluwag. Sinasabi na parang ang damot naman itong mga bikers na to. Parang sa inyo ba yan? So, para lang din sa kaligtasan kasi ng mga nagbabike talaga. The bike lane was intendedly talaga sa purpose na gamitin ng mga nakabike. Tama. So, at least na, kasi minsan talaga sir may pagtatalo Parang, Kasi kung titinan mo, ang bending kotse, bending tao, o kahit na 30 tao pa yan, mas maliit pa rin ang kinakain ng bike lane doon sa Maliit bending lang kotse na yun. Opo, Kasi opo. maliit lang naman ng bike Yes. lane. Kalahating lane nga lang yan. 1/3 nga lang yan ng lane. parang, Yeah, maliit lang. So, ayan narinig nyo na yan Galing na mismo yun sa general manager ng MMDA. So, yung bike lane ay para sa mga bisikleta at mga nagbibisikleta lang, Ayan, para lang maliwanag. Kasi minsan nagkakaroon pa tayo ng pagtatalo-talo. Para at least maliwanag na tayo. May mga areas naman talaga na shared lanes, no? Shared lane. That is also clearly marked na ito shared lane to. Alright. Pero makikita nyo ng bike lane talaga, may nakalagay bike lane, ay hindi shared lane yan. Ayan, Bike lane talaga para sa bisikleta yan. O kaya sa mga motorista, kasi sir, pag nagbabike po kami, di ba, merong motor sa harapan, sasabi na, bike, di ba, yun yung way of atin na para malaman nila na merong parating na bike, sumisigaw na lang tayo kasi wala naman tayong busina. Bike, minsan nagagalit pa sa inyo ba yan? O ngayon, alam nyo na ngayon. Maliwanag na ang bike lane ay para sa mga nagbibisikleta. Alright? So, sir, ano pang, ito naman, end of trip shower facilities at MRA. Ayan, ano po ba itong mga shower facility? Yung pag-promote kasi natin ng bike to work, pag-use ng bisikleta sa daily grind. Alam mo, tatlong kailangan talaga yan. Infrastructure, policy, at saka yung end-of-trip facility. Natural, mainit sa Pilipinas, pag nagbisikleta ka, talagang Pagdating- papawisan ka. Pagdating mo nun, ano ka na sir? Iba na ang dating mo nun pagpasok mo sa opisina. Pagkatapos, pag ikaw ay pawis na pawis, yun nga, automatic, lumalagkit ang nanlalagkit ka, andyan ang mga alikabok and everything. So, kailangan mag-adjust tayo. Hindi naman natin pwedeng baguhin ang weather natin. Mag-adjust tayo. So, meron tayong pwedeng paliguan at pagbihisan. Kaya meron kami dyan sa aming Motorcycle Riding Academy sa katabi lang ng MMDA. Kung may mga empleyado kami na gustong mag-bike to work papunta rito sa opisina, pwede sila maligo doon. Meron doon libreng sabon, shampoo, towel. So ngayon sir, it's for the MMD employees lang. Hindi, para sa lahat yon. Oh, It's para sa operated in certain hours for the day. At yun ay para sa mga gustong maligo na mga commuters na nagbibisikleta at mga naglalakad. Sa ngayon sir, ilang stations na po yung ganyan na may shower natin? 2 pang babae, 2 pang lalaki, 2 neutral gender. Isang area pa lang po sa... Isang area, yeah. So, may project po ba or may plans po tayo na dagdagan natin within the sakop ng MMDA lahat yun. Kunyari, sa ibang area, magkakaroon sila ng shower. Meron po bang plans? We are expanding sa ibang mga satellite offices ng MMDA and we are encouraging offices, private businesses, and ang Marikina City Government meron na where we really want to commend yung Marikina City Government. Meron din silang end-of-trip facility sa Marikina. Malaking tulong talaga sir yung mga LGUs. Dapat talaga they are helping side by side sa MMDA Yes. para ma-implement at para mas mapa-expand natin yung mga katulad ng magandang project na yan, sir. Tama naman po kayo, napakaganda na bike to work yun nga lang talaga, ang hassle lang talaga dyan is yung pagdating mo dun sa opisina mo, haggard ka na, pawis ka na, pero nga, kung meron nga po tayo yung shower na free, di ba? Bakit ka pa hindi magbabike? So, Yes. it's a very good project na masasabi ko Yes. na talagang dapat mag-expand at ma-implement natin sa bawat syudad dito sa NCR kasi Yeah. talagang malaking bagay para ma-ease din yung mga traffic at Yes. yung mga gusto talagang mag-bike papuntang trabaho. Yeah. Ang ganda niyan. So, ito naman sir, ano naman tong access and security para saan po to? Ito yung para sa yung access and security na yan yung guidelines natin sa paggamit ng ating end-of-trip facility. Hindi naman para sa lahat na open talaga na walang control. So meron tayong mga guards dyan na kailangan mag-present ng ID, mag-login ka para makagamit ka. Tapos nililimit natin ang every user ng hanggang 10 to 15 minutes in using the shower room facility. Oo nga kasi kung open siya sa lahat, ang dami kasing mga street dweller
na pwedeng... Pero wala bang plan, sir, na magkaroon tayo ng bathroom for the street dwellers? Yung mga... Alam niyo, ang dami talaga Kasama, nakakalat di ba? Kasama rin in the future sa ating tinitingnan ng ating mga kababayan na less fortunate than us, na paano naman sila ma-extendan ng tulong ng gobyerno natin. So, pag-isipan natin din yan at may mga programa rin naman ang DSWD, may programa rin ang mga local government para makalinga rin natin ang mga kababayan natin na Actually, parang nangangailangan nito. hindi na, yung street dweller, hindi na, saklaw pa po ba siya ng MMDA? Parang hindi na yun. Kasama pa rin yan actually together with the local government, the social welfare services kasi is shared responsibility naman yan. So sir, doon sa mga facilities na explain na natin, yung tamang paggamit, yung mga rules and everything. Eh sir, ito naman tayo. Substantial din talaga. Alam ko naman na very substantial ang role ng isang general manager. Kasi katulad ng mga ganyang programa na malaki talaga ang may tutulong natin sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Eh meron pa akong huling tanong sir. Bilang bagong general manager, anong pagbabago sa National Capital Region ang ma-expect ng mga mamamayan ng Metro Manila? Well, ang trabaho naman ng MMDA, teamwork to eh. We have the chairman directing us at tayo ay nagtatrabaho together with our people on the ground. Expectin lang ng ating mga kababayan na merong mga palaging improvement. Huwag silang mag-alala, palaging may nag-iisip kung paano maging mas magaan, mas mabilis at mas maayos, mas maaliwalas ang biyahe sa Metro Manila. So, yun ang numero uno. And then secondly, nag-iisip din ang MMDA talaga kung paano mapalapit ang gobyerno. Paanong pag may tumawag, may sasagot. Pag may humingi ng tulong, may darating. Pag may dumating, talagang may gagawin. Yun ang gusto natin dito na ang gobyerno maramdaman ng tao. Yun ang gusto natin, gobyerno ng tao na pag humingi ng tulong ang tao sa kanyang gobyerno, ang gobyerno ay makapag-responde at ma-resolve ang kanyang problema. May darating, may darating. At Yes. yun ang nangyayari ngayon sa MMDA. Kasi Yes. na-try ko nga, na-imagine nyo, 136 doon, tuwa ako doon. So, pero bawal nyo pagtripan ng 136 ha. Sir, ano pala masasabi nyo pagka, kunyari prank call, anong ginagawa? Kunyari, alam nyo naman ang mga Pilipino kasi minsan, paano po natin to i-handle? Kunyari mga ganon. Ninayaan na lang? Iba-block namin ang number niya. Hindi na siya makatawag ulit. Oh, so, So pag tunay na emergency niya, pasensya na siya, hindi na pwede magamit ang telepono Oh, niya. yun. Maghanap siya ng ibang number. Sila pala may kawalan nun. So, Sila wag nyo mawawalan. gagawin Yes, yun. oo. So, Kaya- kailangan gamitin yung 136 talaga pag may emergency kayo at pag may kailangan talaga kayo na tulong mula sa MMDA. Ayan, wag nyong paglalaruan yan. Ha? So, sir, before na wrap up natin tong interview natin, dami ko talagang natutunan bilang sa mga sinabi nyo sa akin, bagong tuklas ko sa MMDA, lalo na yung 136 na very helpful para sa mamayan ng sa mamamayan sa atin na napaka talagang ang laking bagay niyan. Sir, ano po ba yung pwede nyo pang ibigay na mensahe para sa mga nanonood dito sa ating podcast? Mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Palaman, tingnan nyo naman. Para lang to add lang din sa sinasabi ni General Manager. At ginawa niya din to dati nung siya ay PNP chief. At nakakatuwa naman na ngayon ini-implement dito sa MMDA. Dahil kailangan naman talaga natin to. Yung pag may kailangan tayo, meron tayong tatawagan, meron tayong sasandalan. Every time na may problema sa daan, hindi yung... Kasi sir, usually pagka banggaan, hahanap ka pa eh. Saan yung enforcer? Saan yung ganon? Minsan, ang tagal sir. Mag-focus ka pa ng traffic kasi ang tagal nung mga hinahanap mo. Ngayon, may cellphone ka, dial mo lang. Sir, kahit ba walang load? Sa ngayon, kailan mo piso na load? Kailangan mo. Kailan mo piso na load? Piso na load. So, piso na load. Wala na, ano lang yun. 136. Pero masusolusyonan naman niya yung mga problema nyo. So, napakaganda. So, at dyan na po nagtatapos ang ating episode natin ngayong araw na to. At gusto ko syempre magpasalamat. Maraming salamat, Sir. General Manager Torre, sir, maraming salamat, Sir Torre III. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa episode na to. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and subscribe. Ayan, para alam niyo kung kailan lalabas ulit ang ating mga susunod na episode.